Hallelujah, 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 hallelujah. Diwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Sabado ng 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. At sa atin pong narinig na pahayag mula kay San Marcos ay kanya rin pong sinamarize, no? Kanya din pong pinaalala ang mga pagpapakita na ginawa ni Jesus at kung paano din ang kanyang mga alagad ay nahirapan na unawain at tanggapin ang katotohanan na siya ay muling nabuhay. Atin din po munang balikan ang atin po mga narinig na pahayag simula po nung Lunes, no, ng matapos po nung ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay nung linggo. Nung Lunes, sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta kayo o pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Itong mga babae ang unang nakakita at nakaranas ng muling pagkabuhay ni Kristo. Nung Martes, ang kasunod naman nito ay ang sabi, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." Nakita ko ang Panginoon. Ito yung naging pahayag at naging pananampalataya ni Maria Magdalena na sinasabi rin sa atin na ipahayag din natin, "Nakita ko ang Panginoon." Noong Miyerkules, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta." Ito yung kwento na kung saan yung 2 alagad ay umalis ng Jerusalem at ninais na magpakalayo-layo na. Pero pinigilan ni Jesus at kanyang binuksan ang kanilang puso't isipan sa mga nangyari. At nung Huwebes, sabi ni Jesus, "Ano't kayo'y nagugulumihanan?
bakit nag-aalinlangan pa kayo? Ngayon ba, halimbawa po, pag sinabi natin, buhay na si Kristo, ano ba ang tanggap natin? Wala lang. Okay, buhay. Pero higit kasi doon yung hinihiling sa bawat isa sa atin. Ito ay ginugunita lang natin, nangyari na ito. Wala pa tayo sa mundong ito. Nangyari na ito. Pero yun nga po, no? Yung pananalig ay na ipapakita sa mga bagay na kahit hindi natin naranasan o hindi natin nakikita ng ating mga mata, ay naniniwala tayo. Yun ang pananampalataya. At kahapon, Biyernes, muli napakita si Jesus sa kanyang mga alagad kung paanong ipinahayag din sa Ebanghelyo natin ngayon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Talagang naging mahirap sa mga alagad, no, na talagang maniwala sa mga kwento ng kanilang mga kasamahan. Kaya minabuti pa ni Jesus na magpakita na sa lahat. At ngayon po, no, yung bilin ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. So, mabuting balita na dapat na pakatandaan si Kristo kahit na nagpakahirap, nagpakasakin, pinako sa krus sa matay, pero muling nabuhay. Yun ang good news. Hindi laging bad news, hindi laging negative, kundi meron din positibong nangyayari sa mga pangit no nakaranasan natin. So, ngayon, no, Sabado at ikawalong araw ng atin pong pagdiriwang, kamusta naman ba tayo? Ano bang nabago sa atin pong pag-iisip, sa ating pag-uugali? Mas naging matapang na ba tayo? O gusto pa rin natin manatili sa mga kalungkutan, sa mga kadramahan sa buhay, sa mga pag-i-emote natin? Kasi maniwala ka o hindi, nabuhay si Kristo. At hindi kawalan kay Kristo kung paniwalaan mo siya o hindi. Kasi ang kanyang pagkabuhay ay para naman sa ating lahat. So kung hindi natin tatanggapin ito, sino ang mawawalan? Tayo din. Nabuhay na si Kristo, natapos na yung laban, pero tayo nakikipaglaban pa. Kanino? Yan, sa mga ego natin, sa mga pride natin, sa kainggitan, sa selos. Yan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Yung mga taong ayaw sa atin, yan ang pinagbubuhusan mo ng energy kaysa doon sa pagnilayan mo yung mga ginawa ni Jesus para sa kaligtasan natin, sa kaligtasan mo. Lagi natin itinutuon ang ating isipan, parang wala doon sa ginawa ni Jesus. Ang nakatuon tayo doon sa kung ano ang kailangan mo at kung ano ang gusto mo. Ang gusto ng karamihan, maraming pera. Ang gusto ng mga matatanda, kabataan. Maging bata uli. Pero yun nga yung pinapadaan na nga tayo sa proseso. Kailangan natin pagdaanan ito. Kadalasan lang, mas nagtatagal tayo sa ilang mga kaganapan sa buhay natin na pwede nang matapos para makapag-proceed tayo, para bang level 1, level 2, level 3, naiwan ka sa level 1. Ano mangyayari sa atin yan? Buhay na si Kristo, pero ayaw mo pa rin mabuhay. Problema mo na yan. Pero nagbigay na ng solusyon sa Jesus at patuloy siyang nagbibigay ng gabay sa ating lahat. Kailangan lang natin matutong makinig at lalong-lalo na matuto tayong manalig sa Kanya. Hindi man natin siya nakikita ng pisikal, hindi man natin siya nahahawakan. Pero sa pananalig natin,
naririto si Jesus, laging ibinibigay ang kanyang sarili dito sa banal na Eucharistia. Amen?